Like and subscribe. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang Japanese drama at romance film na pinamagatang Koizora. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang batang babae na nagngangalang Mika Tahara na nasa banyo. Sinadya niyang humarap sa salamin para lagyan ng lip gloss ang labi bago bumalik sa klase. Ang dalawa niyang kaibigan ay naghihintay para sabay na magtanghalian. Tinuya siya ng isa niyang kaibigan na may salamin. Akala niya dahil naka-lip gloss si Mika ay may gusto siya, pero itinanggi ni Mika. Inamin ng isa pang kaibigan na si Aya na mayroon na siyang crush na nagngangalang Nozomo. Walang pakialam si Aya ng pagtawanan ng glasses girl si Nozomo na parang bad boy sa pagsusuot ng haiko. Napilitan si Mika at yung glasses girl na samahan si Aya na gustong makita si Nozomo sa klase niya. Pero wala si Nozomo kaya umalis na lang sila. Paglabas nila ng klase ni Nozomo, napangiti agad si Aya nang makita si Nozomo at ang mga kaibigan nito. Medyo kinilabutan si Mika nang makita ang itsura ni Nozomo pati yung glasses girl, pinili niyang tumayo sa likod ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, biglang lumapit si Nozomo kay Mika imbes na kay Aya. Hindi napigilan ni Mika ang umiling nang lumapit si Nozomo at nagpakilala. Hiniling pa niya kay Mika na makipagpalitan ng mga numero ng telepono. Medyo nataranta si Mika pero agad na lumapit si Aya at sinabing gusto niyang makipagpalitan ng number kay Nozomo. Dahan-daang umatras si Mika at balak niyang lumayo, ngunit sa halip, nabangga niya ang kaibigan ni Nozomo na isang batang lalaki na may puting buhok na nagngangalang Hiro Sakurai. Nagulat si Mika sa isang matalim na tingin mula kay Hiro. Agad siyang humingi ng tawad at tumakbo nang hindi napapansin na nakatingin sa kanya si Hiro. Nagtago si Mika sa likod ng isang pader habang naghahabol ng hininga. Tapos, lumapit si Aya sa kanya pero umasim ang mukha niya dahil gusto ni Nozomo na kunin ang number ni Mika at hindi sa kanya. Hiniling ni Aya kay Mika na huwag kunin si Nozomo sa kanya. Nangako si Mika na hindi niya ito gagawin kahit na mag-alok ng pera. Naging masayahin muli si Aya dahil alam niyang hinding-hindi magsisinungaling si Mika sa kanya. Kinabukasan sa school, nawawala ang cellphone ni Mika noong recess. Hinanap ito ni Mika sa classroom at hinalungkat ang laman ng bag niya pero wala ito. Tumulong si Aya sa pagtawag para marinig nila ang ringtone pero parang wala sa classroom ang cellphone ni Mika. Naisip ni Mika na baka naiwan niya ang cellphone niya sa library. Walang iniisip na tumakbo siya palapit dito. Pagdating na pagkadating niya sa tahimik na library, sinubukang hanapin ni Mika ang cellphone niya pero hindi niya pa rin makita. Maya-maya ay narinig niyang nagri-ring ang kanyang cellphone at nagsimulang hanapin ni Mika ang pinanggagalingan ng tunog.